Ang Fourth Impact ay hindi lamang isang ordinaryong girl group. Isa itong patunay na ang talento, sakripisyo at determinasyon ay maaaring magbunga ng tagumpay sa kabila ng mga hadlang. Binubuo ng apat na magkakapatid, sina Almira, Irene, Maylene at Selena Cercado. Nagsimula ang kanilang paglalakbay sa musika mula sa simpleng probinsya ng Rojas sa Isabela na may bitbit na isang malaking pangarap, ang makilala sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang musika. Bilang mga bata, lumaki ang magkakapatid sa isang pamilyang mahilig sa musika. Nakita ng kanilang ina ang potensyal ng kanyang mga anak at pinangarap niyang makatungtong ang mga ito sa entablado ng mundo. Mula 2001 hanggang 2014, kilala muna sila bilang The Cercado Sisters, The Gulayan Sisters at kalaunan ay Mika, pangalan na hinango sa kanilang mga initials. Habang sila'y nag-aaral, sinasabayan nila ito ng pagsali sa mga lokal na patimpalak sa telebisyon at kalaunan ay lumahok sa mga international competitions. Isa sa kanilang pinakaunang tagumpay ay ang pagkapanalo sa World Championships of Performing Arts o WICOPA sa Amerika noong 2006, kung saan umani sila ng mga medalya para sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng mga talento, hirap pa rin silang makapasok sa mainstream na industriya ng musika sa bansa. Gayunpaman, hindi sila tumigil. Noong 2015, ginulat nila ang buong mundo nang sumali sila sa The X Factor UK, isa sa pinakamalaking talent show sa buong mundo. Sa kanilang unang performance ng kantang Bang Bang, agad silang naging viral. Nabighani ang mga hurado, kabilang si Simon Cowell, sa kanilang lakas, harmonya at karisma sa entablado. Bagaman kailangan nilang palitan ang pangalang Fourth Power sa Fourth Impact dahil sa isyung legal, hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-usbong. Umabot sila hanggang sa top 5 quarterfinals ng kompetisyon at nagsimula ng magkaroon ng mas malawak na taga-suporta sa buong mundo na tinawag nilang Dreamers. Matapos ang kanilang journey sa X Factor UK, bumalik ang Fourth Impact sa Pilipinas at ipinagpatuloy ang kanilang karera. Lumahok sila sa iba't ibang concerts, shows at naging bahagi ng world tour kasama ang X Factor's alumni. Sa mga panahong ito, unti-unti silang naging mas independent at nagsimulang mag-produce ng sarili nilang content. Noong panahon ng pandemya, hindi sila tumigil. Ginamit nila ang digital platforms tulad ng YouTube at Kumu upang makipag-ugnayan sa kanilang mga tagahanga. Naglabas sila ng mga original songs tulad ng No More at nagdaos ng mga virtual concerts. Noong 2022, opisyal silang bumalik sa P-pop scene sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga kantang Here We Go at Tapat Sa'yo na parehong nagpakita ng mas mature na tunog at lalim sa kanilang mensahe. Kasabay nito ang muling pagbukas ng mga oportunidad sa labas ng bansa. Noong 2023, inilunsad nila ang kanilang US debut single na Distorted na sinundan ng isang matagumpay na US tour at noong Enero 2024, inilabas nila ang kanilang pinaka-ambisyosong proyekto, ang self-titled EP na Fourth Impact, kung saan nakipagtrabaho sila sa mga producers at songwriters na nakatrabaho rin nina Ariana Grande, Twice at Jennifer Lopez. Isa itong milestone na nagpatunay na ang Fourth Impact ay isa na ngayong global act. Hindi rin nagpahuli ang kanilang pangalawang US single na All at Once, isang ballad na nagpapakita ng kanilang vocal range at emosyon. Sa gitna ng tagumpay sa ibang bansa, bumalik sila sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanilang koneksyon sa mga lokal na tagahanga. Isa sa kanilang mga pinaplano ngayon ay isang major concert sa Araneta Coliseum. Ang Fourth Impact ay nagmula sa Santiago City, Isabela at lumaki sa isang lugar na may simpleng pamumuhay. Ang kanilang ina, si Erlinda, ay nagbenta ng Tupperware habang ang kanilang amang si Doming ay nangangalap ng mga recyclable materials upang matustusan ang kanilang pag-aaral. Sa kabila ng mga pagsubok, nagsikap ang kanilang mga magulang upang mapag-aral ang kanilang mga anak at matulungan silang tuparin ang kanilang mga pangarap sa musika. Noong 2024, naging emosyonal si Erlinda nang ipagtanggol ang kanyang mga anak laban sa mga bashers. Ayon sa kanya, kapag napupuri po yung mga bata, iba yung nararamdaman ng isang nanay. Talagang proud na proud ako. Gayunpaman, aminado siyang nahirapan siya sa mga negatibong komento na kanilang natanggap. Bilang magkakapatid, ang kanilang samahan ay naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Ayon kay Almira, life was hard at nakita nila ang pagsusumikap ng kanilang mga magulang upang mapag-aral sila. Ang kanilang pagkakaisa at determinasyon ay nagsilbing gabay sa kanilang paglalakbay sa industriya ng musika. Sa kabila ng kanilang tagumpay,
Hindi nila nakalimutan ang kanilang mga alaga sa Pilipinas. Ayon kay Irene, wala kaming driver kahit na rin yun. We missed all our dogs back home. Nagtatrabaho kami para sa kanila at sa dog food. Ipinapakita nito ang kanilang malasakit at pagmamahal sa kanilang mga alaga. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag ang Fort Impact dahil sa kanilang matibay na samahan bilang magkakapatid. Ayon sa kanila, we are more than ever united to face this challenge as a family. We are closely knit family and we help each other when a problem arises. We pray together. Ang kanilang pagkakaisa ay nagsilbing lakas upang malampasan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Ang Fort Impact, ang Filipino girl group na binubuo ng magkakapatid na sina Almira, Irene, Maylin at Selena Cercado ay nakaranas ng kontrobersiya noong 2024. Kaugnay ng kanilang GoFundMe campaign para sa kanilang mahigit 200 Shih Tzu na alaga. Noong Pebrero 2024, inilunsad nila ang isang GoFundMe campaign na may layuning makalikom ng $10,000 o humigit kumulang 560,000 pesos upang makabili ng farm lot para sa kanilang mga alaga. Ayon sa kanila, nagsimula sila sa 5 Shih Tzu na ibinigay ng kanilang mga tagahanga, ngunit mabilis itong dumami at umabot sa mahigit 200. Dahil dito, nakatanggap sila ng mga reklamo mula sa kanilang mga kapitbahay tungkol sa ingay mula sa mga aso, kaya't nagdesisyon silang maghanap ng mas malaking lugar para sa mga ito. Ang kanilang fundraising campaign ay agad na nakatanggap ng matinding batikos mula sa mga netizens at animal rights advocates. Marami ang nag-akusa sa kanila ng irresponsible pet ownership at backyard breeding na labag sa batas sa Pilipinas. Ipinunto rin ng ilan ang hindi pagkakatugma ng kanilang mga gastusin tulad ng pagdalo sa mga mamahaling konsyerto habang humihingi ng donasyon para sa kanilang mga alaga. Dahil sa matinding reaksyon mula sa publiko, tinanggal ng Fort Impact ang kanilang GoFundMe page at inihayag na ibabalik nila ang lahat ng donasyong natanggap. Sa isang pahayag, sinabi ni Almira na hindi nila pinapayagan ng anumang uri ng cyberbullying at iginiit na hindi nila hahayaan ang sinuman na humadlang sa kanilang mga pangarap. Sa kabila ng mga kritisismo, ipinakita ng Fort Impact ang kanilang kahandaang tanggapin ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad sa publiko. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala sa kanila ng responsibilidad ng mga pet owners at ang mga kahalagahan ng tamang pangangalaga sa mga hayop. Ang kwento ng Fort Impact ay kwento ng isang pamilyang hindi sumuko sa kabila ng maraming mga pagsubok. Mula sa simpleng buhay sa probinsya, nakarating sila sa mga entablado ng mundo, dala ang bandera ng Pilipinas. Ang kanilang kwento ay patunay na ang talento ng mga Pilipino ay walang hangganan, basta may determinasyon, sipag at pananampalataya.